Busy si Inday po, hindi sa relief, kundi sa pagganap ng corona para sa pagsalubong sa Todos los Santos. Treat or trick. Talagang may tama po. Hindi nasa tamang yung ating mga official sa ating gobyerno. Tapos yung dating vice presidente na wala nang sa posisyon, busy sa pagtulong. Si Inday, busy sa paghanap ng corona para sa trick or treat. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Balik na tayo mga kababayan sa ating regular na vlogging activity. At pag-usapan natin yung mga walang habas, walang tigil na paninira mga kababayan ng mga DDS sa gitna ng calamity. Wala sila pong walang pinipiling panahon, full of hatred and envy sa ating Pangulong Bongbong Marcos, sa ating administrasyon. Gusto nila mga kababayan na i-project na wala nang ibang magaling na naging leader sa ating bansa kundi si Digong. At best Vice President si Inday na busy din po sa paninira at pag-TikTok. Yung mga kaalyado nila, wala man ginagawang pagtulong. Nakita ko nga po si Bato nag-post kasama si Digong. Kain-kain man lang anya pag may time. Nagawa pa nila mga kababayan na magpasarap, kumain sa restaurant habang lubog sa putik at baha yung ating mga kababayan. Mag-iikot naman sila niyan sa kampanya sa mga susunod na araw. Pag wala na pong calamity, magbibida-bida sila para mga kababayan hingin ang buto ng ating mga kababayan. Mabuti pa yung Tulfo Brothers po. Sumaklolo agad, kaya lang napuna mga kababayan si Erwin Tulfo ng ACT-CIS, congressman, and running for senator. Kasi yung tulong niya, pinadaan po sa angat buhay ni Leni Robredo. Imbes mga kababayan idirekta sa mga LGUs kasi taga-gobyerno siya. Ibinigay po sa pribadong foundation na wala man po sa gobyerno, kundi kumakandidato lang na makabalik sa posisyon sa gobyerno, not as Vice President, kundi Naga City Mayor. Binanatan po ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Tama naman, may punto naman po. Dati si case mga kababayan of wrong judgment or oversight maybe. Di ba? Hindi nag-isip ng maayos si Erwin Tulfo. Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan, mamaya ibigay ko sa inyo yung kanyang mensahe sa pagbisita sa Naga City para personal na i-hand over yung 50 million pesos at 30 million pala sa Naga City and 50 million pesos financial aid para dito po sa Albay. At mga in-kind donations po, in-kind aid, hindi siya donation, in-kind relief galing sa ating gobyerno, and his assurance na ang ating gobyerno ang nandiyan para sa mabilis na pag-asikaso and recovery mga kababayan. At pinagpapa-revisit na rin ng ating presidente yung Bicol River Basin Program na natigil po noong 1986 after the People Power EDSA Revolution. Sabi ko sa inyo, ito pong mga nangyayari sa atin na mga pagbaha, kasi yung bagyo po hindi man natin mapipigil. Ang malakas na pag-ulan, hindi man natin mapipigil. Ang global warming climate change, hindi man natin po siya mapipigil. Kaya nga po, ang dapat natin ginagawa, climate change adaptation. We have to adapt to the changing situation. Tama pa? Kaya lang yung mga past administrations, sabi nga natin, this is a product of decades of neglect. Na ngayon po ang sinisisi yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Hinahanap yung flood control projects na in-implement daw for the past 2 years.
5,500 flood control projects. Pero, hindi nila tinitingnan kung nasaan na. Sabi ko nga, ano ba, coterminous? Nasaan yung mas marami na flood control projects all throughout the country ng previous administration? 11,300 plus, 340 yata yon na ipinagawa po ni Digong. Nasaan na yun? Tama po? In the previous administrations, mga kababayan, after Apolacay, si Cory, si Ramos, si Erap, si GMA, si Noynoy Aquino, then yung past administration ni Digong. Ano yung ginawa? Di ba may mga allocations din po sila? Billions of pesos in flood control. Bakit hindi nila naisip na magkaroon tayo ng National Master Plan para i-address po yung mga problemang ganito? Tapos yung mga DDS, ang tinuturo yung ating Pangulong Bongbong na 3 years pa lang po sa posisyon. Kaya sabi ng ating Pangulo, i-revisitan niya natin, ipinag-utos na niya po. Yun ang ating pag-usapan ngayon, mga kababayan. Yung paghanap ng solusyon sa mga problema na ating kinakaharap. Hindi yung kaguluhan po, panggugulo ng mga DDS. Hanap sila ng diferensya. Pero yung kanilang diferensya ng leadership ng kanilang leader, hindi po nila tinitingnan. Ganyan ang mga pag-ugali po nila. Mga dilawan at saka hybrid dilawan. Pero yung original dilawan, nakipagkasundo na nga po. At least mga kababayan, si Leni Robredo, in other dilawans, hindi na sila bumabatiko sa ating administrasyon. Kasi nakikita nila, maganda naman ang ginagawa po. Ang masama po yung previous administration. Yan ang katotohanan yan. But before we discuss all this, mga kababayan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero, mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. So, balik po tayo dito sa ating mga pinag-uusapan. Balik na tayo sa regular nating trabaho. After na tayo, mga kababayan, nagsagawa rin tayo ng relief operations. Kasi hindi tayo tulad ng mga DDS vloggers. Sige lang po ang daldal. Daldal dito, daldal doon. Hanapan mo ng aksyon, hanapan mo ng performance. Wala man po. Hindi nga sila tumutulong. Sige lang, busy sila sa paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi gusto nilang pagtakpan yung mga kakulangan ng kanilang leader na baliw. Sabi ko sa inyo, yung nangyayari sa atin po, produkto siya ng decades of neglect mula sa panahon ng mga dilawan hanggang sa panahon ng mga baliw. Nakita ninyo? Kaya sabi ng ating Pangulong Bongbong, kailangan nating i-revisit. So galing siya dito, mga kababayan sa Bicol, sa Naga City. Habang nasa Naga yung ating Pangulo, hindi na ako pumunta doon kasi may mga flooded areas pa po. At naka-schedule din tayo para sa ating relief. With our partner, AGO,
Yung Kiwanis Club Mayon and Kiwanis Bitoon ng Albay. Kami po automatic, mabilis kaming gumalaw. So yan po, 26,000 pinamudmod niyang aking asawa sa 52 families or 500 pesos each sa relief operations ng Colossal Fitness Gym family in partnership po mga kababayan with Kiwanis Club Mayon Albay sa barangay Gumabaw, Uwas Albay na nasalanta ng baha dulot ng bagyong Christine. So pa-picture po kami for documentation po siya. Ito po, 26,000 siya, mga kababayan, pinamumudmod ni Mrs. Ito yung aking anak na architect, member ng Kiwanis, kaya yun ang naging partner namin sa Operation Tulong Bicol. Yung Kiwanis po, yung pinamigay po, mga galon, groceries, tsinelas, saka bigas, 5 kilos each. Yan po. So ito yung aming relief operations. Na-damage yung kanilang mga pananim na palay. So ngayon, nagbibilad sila ng palay sa gilid ng tinampo ng kalsada. So ito yung team namin, mga kababayan. Tingnan niyo ang paligid, maputik pa. Baka di kaya makuha yung... O ito na po. Ang mga Kiwanis po. Binababa na yung mga pangarga namin. Kiwanis Mayon. Yan po. Ayan po, mga kababayan. Yung anak ko. Tulong-tulong yung mga Kiwanis. So ilan ba kami? Ilan na sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 convoy kami po. 10 pong 10 convoy ng sasakyan, mga kababayan. So ito yung mga beneficiaries namin na bibigyan ng tulong dito. Hello po, kumusta naman po kayo nung kasagsagan ng bagyong Katrina? Christine. Okay naman po. Oo. Yung mga bahay ninyo, kumusta? Nadaanan ng tubig. Oo, dito mismo, ito mismong... So nakita ninyo po, kasi pati yung Gumabaw, na baha kayo dito? kami po, resilient kami. Ilang kilometers ito galing sa galing sa... Kami po, kahit binabagyo, sanay na kami sa ganon, bagyo, baha, pagputok ng bulkan. Hindi po kami nasisiraan ng loob, resilient po kami. Yung iba, negative yung tingin nila. May commentary nga po sa dyaryo ngayon, stop niya romanticizing resiliency. Hindi naman namin po niro-romanticize yung resiliency. Pinapakita lang namin ang pagiging uragon. Pag sinabi pong uragon, mga Bicolano, uragon po, na despite po ng mga calamities, mga trials sa buhay namin, mabilis po kami mag-recover, bumangon. Hindi po kami nasisiraan ng loob. Walang nababaliw dito sa amin. Tulad ng isang nakikita natin na nabaliw na yata. Dahil lang sa investigation ng Congress na hindi maipaliwanag yung confidential funds. Tingnan ninyo si Dilima, isang Bicolana, mga kababayan, kinasuhan, nakulong. Yan ang totoong maisog, mga kababayan. Tumayo sa katotohanan o ngayon na pawalang sala, hindi po nabaliw. Magagaling po ang mga Bicolano. May mga rebels kami rito. Si Trillanes, naging rebuilding sundalo. Saka si Gringo Nasan, hindi man po na. Ganon ang resiliency ng mga Bicolano. Despite political pressures at ito, mga kababayan, panahon ng calamities, natural calamities, yan ka-resilient, ka-uragon po kami. Mga uragon kami. Bicolano, uragon. Sanay kami dyan. Galit po yung editorial ng isang dyaryo. Basahin ko po sa inyo. Yan po. Stop romanticizing resilience. Yan po sa Inquirer. Sabi diyan, stop romanticizing resilience. Resilience is not bad in itself, but only when there are established systems that prepare communities for disasters, prevent them from suffering huge losses, and help them restore and rebuild stronger for future extreme events. The government must take decisive action.
and shift its disaster risk reduction and management policy from being reactive and hyper-focused on relief and rescue to one that is proactive in aim at mitigation. Hindi man po reactive yung yung Marcos administration. Responsive lang po. Kaya lang 3 years pa lang po, mga kababayan, ang Marcos administration. Sabi ko nga po, itong mga nangyayari sa atin is a product, a consequence of decades of neglect ng mga previous administration. After mawala, ma-depose mga kababayan, mapatalsik yung tatay ng ating Pangulo. Tinigil po yung Bicol River Basin Project. Noong 1986, mamay, ibigay ko po sa inyo yung kwento. Masyado kasing nagmamagaling po kayo. You read history and mag-research kayo ng medyo malalim-lalim para alam ninyo kung bakit tayo ganito. Mga dilawan po yung humawak sa ating gobyerno. Ang daming mga projects na napakagaganda sana pinakinabangan ng mga sumunod na administrasyon, kaya lang po tinigil. Ito na tayo ngayon, kaya ni-revisit mga kababayan. Pinag-utos ng ating Pangulo na i-revisit. But before that, mga kababayan, balikan ko muna yung aming ginawa kahapon. So ito po, mga kababayan. Sintro ng UAS, parang malayo. Yung Mga galing 4 po kilometers? dito sa Taba-Taba at saka yung sa Sapa. So pati pala kayo tinamaan dito. Opo. Ilang families kayong mga tinamaan dito? Marami po. Oo. So yung Kiwanis po, may dalang mga relief. Yan, mga in-kind. Kami naman po, ako yung taga-radyo. Yung dati, si Dante Maravillas po ako. Kaya lang, retire na ako ngayon. Kami naman po, sa Colosal Fitness Team and sa Bullseye News on the go, sa YouTube channel na po ako, mamimigay kami ng pera sa inyo. Tigpa 500. Okay lang ba sa inyo mamigay ako ng pera? Kung hindi kayo pumalakpak, baka hindi ko ituloy. Ayan. May pambili. Actually, ayan, yung nag-decide po na mamigay ng pera, yung misis ko, asa na yun? Yan po. Ayan po ang aking yung aking misis. Siya yung aking misis. Ayan. So, okay sa inyo. Ang purpose namin po na mamigay ng pera, para kasi alam naman namin na hindi lahat pagkain yung kailangan ninyo. Baka kailangan ninyong pambili ng diaper ni Lola. Maintenance nyo. Pambili ng gamot para sa maintenance. Pambili ng gamot. Ayan. So, yun ang rason. Yung iba siguro gatas. Hindi naman kasi lahat pagkain yung kailangan ninyo. Pamasahe siguro, papuntang MS. Ano pa? Ito ang aming MS. Napakasipag. Anong MS? MSWDO. MSW. Ano pangalan ninyo, ma'am? Hazel po. Kayo na-assign rito. MSWDO sa buong UAS. Ayan. So, maraming salamat sa pag-asikaso. Thank you din po for Opo. choosing UAS. Opo. So, nandito yung Kiwanis at saka kami po sa Colosal Fitness Gym para mamigay ng tulong. In-kind and cash donation para sa inyo. Thank you so much, Opo. sir. And God bless. Ang importante kasi safe kayo po. Dito po sa amin, biyaya po. Opo. Diba? Tuwang-tuwa sila, mga kababayan. Cash yung pinamimigay namin. Kaya kung may tutulong po sa inyo, gawin ninyong cash po para madali yung accounting at para naman yung economy sa community po, umikot po. Madali yung mabilis yung pagbangon. So ito yung distribution namin ng mga relief at pera. 26,000 po yan kasi 52 families, tigpa 500. Yan. Ang dami. Ito, next. Ayan. Yung 500 mo po, Mrs. Ay, friend, kain Yan. ka. 1, 2, 3. May picture po. Ay, copy. Yan. 1, 2, 3. Kamo ko lang natulo. 1, 2, 3. Ayan. Okay. Ayan.
Ayan, 500. Ayan po, 500. Sige, ma'am. Ayan. Yun. Next, 500, Mrs. Huwag kalimutan yung 500. Yun. Mapera tong si ano? Si architect dyan. At itong babae nito. Ano pangalan mo po? Namimigay ng pera. Maraming salamat kay Wanis po. Operation Tulong Gicol. Nagipag-partner po kami para madali na lang. Madali yung pag-organize. Ayan po. Mrs. yung 500. Ayan. O, huwag kalimutan yung 500. Sayang yan. Pang Jollibee. Yun. Ayan po. Tinapay, bigas, container, chinelas. Ayan po, ang daming tao. Tapos ito yung mga chinelas, mga kababayan. Yan, 500. Ayun. Ginawang abaniko. Pamaypay yung pera. Matindi talaga itong asawa ko. Mrs., yung pamaypay niyo yun. Pamaypay po ninyo, 500. Ayun. Buy naman o, Mrs. Buy naman o. Yun si masaya. O, gawin mong pamaypay, mami, yung pera para dumami pa yan. Talog. Yan lang ang aking asawa. Grabe po. O, si May. May, yung pera, Mrs. Yung pera. Diyos ang magbalo sa Indo. Ano sabi mo pa? Diyos ang magbalo sa Indo. Ayan, Diyos lang po daw ang mag-bless sa amin. Yan po. Ayan. Hoy, Tiyo, 500. So yan po yung parte ng aming relief operations. Kaya hindi na ako pumuntang Naga po para salubungin yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung ating Pangulo, lumipad papuntang Naga City, dala yung C-130 plane with relief. Yan po, mga kababayan. Ito yung governor namin, si Glenda Ong Bungao, acting governor. Tapos ito, si El Rey Villapuerte, congressman El Rey. Tapos ito yung anak niya, si Lloyd G. Villapuerte. Ayan po sila. Para makita ninyo po na nasa aksyon ang ating Pangulo. Hindi pinapabayaan ang ating mga kababayan. Kasama si Gibo, kasama si Lagdameo, SAP. Ito yung pinadala sa akin na mga pictures ng Presidential Communications Office kahapon. Yan o. Diba? Mga kababayan, maasikaso po yung ating Pangulong Bongbong. Hindi po siya tumitigil. Tapos, minamasama pa ng mga critics, reaksyonaryo daw yung ating gobyerno. Anong reaksyonaryo? Responsive po yung ating gobyerno, yung ating Pangulo. Mabilis po sila na umaksyon sa ganitong mga calamities. Yan o. Kasi yung calamity po, yung bagyo, hindi man natin siya mapipigil. We have to adapt. Tulong-tulong lahat, mga kababayan. Mga mahilig po magkritika, yun ang mga wala man pong naitulong. Tulad ng mga DDS, wala man silang naitulong. Sige lang po ang daldal, sige lang ang yaw-yaw, yaw-yaw dito, yaw-yaw doon. Hingan mo ng performance po, ng action, wala. Mabilis lang sila magsalita, magkritika. Kasi ang gusto nila, mga kababayan palabasin, wala nang pinakang magaling po na leader na nakaupo sa ating bansa, sa ating gobyerno, kundi si Digong at si Inday. Ang totoo niyan, this the worst. Sila yung worst.
Si Inday nga po, mas malala pa kay Lenny. Di nga mga lahati po kay Lenny. Lutang na yon. Di ba? Talagang naglutang sa lumutang po sa baha. Sa pag-asikaso si Lenny Robredo. Si Inday, saan po? Nasa kasalang. Yan po si Lenny Robredo. Ito si Inday, oh. Tapos sige, panira po ng page nila, oh. Run, Sara Run Movement. We love PBBM. Yan ang mga ginagawa nila, mga kababayan. Habang lubog sa baha, lubog Pilipinas, hindi bagong Pilipinas. Doon sila magaling, mga kababayan, sa pag-criticize. Pero hanapan mo ng trabaho, wala man po. Si Bato at saka si Digong, mga kababayan, enjoy na enjoy sa pagkain sa restaurant. Nag-post pa. Yan, oh. Tapos, ang issue nila, yung sa kwan pa, Senate investigation, oh. Ex-President Duterte ready to face Senate drug war probe. Sabi po ni De La Rosa, yan, oh. Ito yung pinost, mga kababayan, na ang caption ni Bato De La Rosa sa kanyang post, kain-kain lang daw po pag may time. Ito si Alvarez, si Anilet, yung dating Pangulong Digong, nagpapasarap, umiinom-inom. Dating Pangulo ka, pagkatapos incumbent senator si Bato, wala man lang po relief operations na ginagawa, relief initiative. Buti pa si Lenny Robredo, ayon mga kababayan, lumusong sa baha para mag-distribute ng relief. Pagkatapos itong mga senador na to, mga kababayan, mga sa susunod na mga araw, bibisita yan para sa mangampanya, humingi ng boto sa mga Bicolano at iba pang mga nasalanta. Pero sa pagtulong po, wala kang makita sa kanila. Ilan lang sa mga senador, si Tulfo, nakita natin si Tulfo, si Raffy Tulfo. The rest of the senators, sige lang po ang daldal. Ito si Tulfo. Tulfos donate 8 million worth of relief goods to Christine Hit Bicol. Yan, oh. Senator Raffy Tulfo, in collaboration with the offices of Quezon City 2nd District, Representative Ralph Tulfo, in ACT-CIS Party List Representative Jocelyn Tulfo, have banded together to carry out the relief operations for those affected by severe tropical storm Christine, lalo na dito sa Bicol. Buti pa sila po, Team Tulfo. Kaya lang si Erwin, wrong judgment yata, ipinadaan po yung relief, yung tulong niya, sa angat buhay ni Lenny. Binanatan ngayon po ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Ayan, oh. Ganito kapalpak at pabaya ang Marcos Jr. admin. Kabataan Party List Representative Raul Manuel questioned the Marcos administration's relief efforts following ACT-CIS Party List Representative Tulfo's donation of 500 sacks of rice to typhoon victims in Naga and to ex-BP Lenny Robredo's Angat Buhay Foundation. Nag-donate po ng 1 million worth ng relief. Sabi dito, mismong government official ay piniling magtiwala sa NGO care of BP Lenny kaysa lubos ipaubaya sa government agencies ang donations. Ganito kapalpak at pabaya ang Marcos Jr. admin. Magbayanihan pa rin tayo habang nananawagan ng relief at kompensasyon mula sa gobyerno para sa mga nasalanta. Alam mo naman itong yung mga Makabayan Black, katulad din ng mga DDS, walang nakikitang tama. Sa administrasyon po, anti-Marcos po sila. Anti-Marcos, anti-Duterte. Kasi ang magaling din sa kanila, sila lang. Kaya kung mag-initiate yung Makabayan Black ng impeachment complaint, walang kinalaman po yung Congress dyan, the leadership ng Congress, si Martin Romualdez, o yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Wala dyan kinalaman. Kasi may sariling gobyerno sila. Nakikipag-alyansa lang sila, mga kababayan, ngayon kasi napapaboran sila. Parehas kasi yung ginagawa ngayon nasa congressional investigation. Kaya nakikisali sila. Ganyan yan, nakikisakay lang. Pero tingnan ninyo. Pero tama naman yung naging puna. I think this is,
wrong judgment on the part, mga kababayan, ni Erwin Tulfo. Senatorial candidate ka ng administrasyon, alyansa ng bagong Pilipinas. Pagkatapos, nag-donate ka kay Angat Buhay. Bakit hindi mo pinadaan sa LGU? Si Leni Robredo, hindi pa naman nananalo. Kandidato pa lang. NGO siya ngayon. Pero, mas mabuti naman si Leni Robredo, mga kababayan, kaysa kay Inday, na si Inday, incumbent vice president, wala mang tulong na ginagawa. Di ba? Yung mga tulong ditong 3 sakong bigas. At yung mga pinopost nila, mga pictures ng mga past relief nila. Para hindi mapaya. Ganon sila katindi, mga kababayan, sa propaganda. Kasi sa panahon ng mga calamity, yung Karina po, lumipad si Inday papuntang Germany. Ngayon naman si Christine, nandun siya sa kasalan. Kay Mike Rama sa Cebu. At busy siya sa politika, mga kababayan. Yan sila. Nagpapasarap. Si Leni Robredo, nasa baha, busy sa relief operation. Kaya sabi po ni Benji Contreras, isang Marcos loyalist, istoryahe Inday, Siminit. Ito si Inday, mga kababayan, ang pinagagawa. Ano bang ginawa niyo doon pala? Bakit kasi butterfly ang hinahanap sa Baklaran? Kung sa Davao yun, hindi ako papansinin. Diba? Kung sa Davao yun, sa Davao ginagawa ko yun. Hindi na ako pinapansin ng mga Davaoenyo. Kasi normal sa kanila yung bakit ako umabot sa Baklaran. Kasi di ba nag-trick or treat ako? Yan ang topic ni Inday. Walang kakwenta-kwenta. Na gagawing corona. Gagawin niyang corona daw. The next day na yung trick or treat, wala pa akong corona. So sabi ko, maghanap tayo sa sidewalk ng mga butterfly. Umabot kami sa Baklaran. Busy si Inday po, hindi sa relief, kundi sa paghanap ng corona para sa pagsalubong sa Todos los Santos. Treat or trick. Talagang may tama po. Hindi nasa tamang yung ating mga official sa ating gobyerno. Tapos yung dating vice presidente na wala nang sa posisyon, busy sa pagtulong. Si Inday, busy sa paghanap ng corona para sa trick or treat. Di ba? Malinaw, mga kababayan. Ayan, kasi yung problema sa kanila kasi hindi niyo ako kilala eh. Kung sa Davao yun, hindi ako papansinin eh. Diba? Kung sa Davao yun, sa Davao ginagawa ko yun. Hindi na ako pinapansin na sayang pasweldo po. Kasi normal sa kanila yun. Normal pala ang mga tulad niya. Kasi di ba ang abnormal sa atin, normal sa kanya. Na gagawing corona. The next day na yung trick or treat, wala pa akong trick or treat. corona. So sabi ko, maghanap tayo sa sidewalk ng mga butterfly. Umabot kami sa Baklaran. May ganon. You see? So ito, mga kababayan, yung ating Pangulo na matino. Marcos Eyes Revisiting Bicol River Basin Development Project. Yan ang magaling na leader po. Walang tama sa utak. Hindi baliw. Hirap pag nakapili tayo ng baliw po. So tama yung kanyang sinabi dito. Sabi diyan, after the onslaught of severe tropical storm Christine, President Marcos said that the Bicol River Basin, kahapon ito, development project needs to be revisited to know and resolve the flooding in the region. Speaking in the situational briefing in Naga City, Marcos said that the floodwaters in the Bicol region are taking too long to subside, different from the situation in Batangas in Cavite when he visited these places on Friday. Sa Cavite, mga kababayan,
at Batangas, mabilis yung pag-recede ng tubig, pag-subside. Dito hanggang ngayon po, may mga municipalities na lubog pa po. Kasi nga po, yung project na Bicol River Development Project, tinigil noong 1986. Kita ninyo? Kaya pinapa-revisit ng ating Pangulo. Ngayon, 6 years yung past administration. Naisip man lang ito ni Digong na ang focus niya kasi, lahat na lang sa AJK, tukang-tukang, nineglect ng previous administrations, beginning from Cory Aquino, Dilawan, to Digong. Nang focus niya, AJK tukang. Ito na ang consequences ngayon, mga kababayan. Tapos, yung mga DDS, hinahanapan po ng solusyon na parang magic lang yung ating administration. Laging bukang bibig nila yung 5,500 na flood control projects all throughout the country. Pero, oblivious sila, mga kababayan, doon sa 11,340 na flood control projects ng past administration ni Digong. Ibig sabihin, sobra kadoble po. Nasaan na yon? Di ba? Natunaw na ba yon? O coterminous ba yon? Nasira na ba yon, mga kababayan? Ituro kayo ng turo. Mas maraming daliri ang nakaturo sa inyo. Di ba pag ganyan, nakaturo, turo ka niya ng turo, tingnan mo yan daliri mo, 3 daliri, nakaturo sa'yo. Yun ang kalagayan ng mga DDS, mga kababayan. Hanap sila ng diferensya. Yung diferensya nila sa utak, hindi nila nakikita. Sila yung may diferensya po sa utak. Basta lang po makapanira. O sabi dito, in Batangas, in Cavite, the floodwater immediately subsided, sabi ng ating Pangulo. Here, the floodwater did not subside. But that's the proverbial problem of the Bicol River Basin. That's why we need to think of what we are going to do in the long term because you cannot expect any changes. Sabi ng ating Pangulo. Yan po ang magaling na leader, visionary po. Yung iniisip hindi palliative remedy, kundi long term. Ganon din sa Central Luzon. Mga big projects. At dapat po, ang planning hindi provincial or city, kundi by region po. Ang master plan, dapat national master plan. Simula pa noon, mga kababayan, nang tumik-over yung mga Dilawan hanggang kay Digong, walang master plan. Tapos, biniblame nila yung ating Pangulong Bongbong. Bakit wala kang master plan? 2 years pa lang, 2 to 3 years pa lang na nakaupo yung ating Pangulo, inihinga ninyo ng solusyon, ng master plan. What about sa mga previous administration? Naisip ba ninyo? Di ba hindi? Yung ating Pangulo nakaisip ngayon. You see? Tapos batikos kayo ng batikos. Sabi dito sa balita, Marcos denoted that he found out about the Bicol River Basin Development Program, a U.S. Agency for International Development Project in the early 1970s, panahon ng kanyang tatay. Despite some challenges it seems that it was a big help. However, it was not finished, hindi na tinapos. In 1986, when the government changed, the project was gone. He added in Filipino. Parang yung problema natin po sa mataas na rate ng kuryente. Bakit ito nangyari po? Hindi na ipinagpatuloy, pinabulok ng Cory administration yung Bataan Nuclear Power Plant. Ngayon, nagbabalik tayo sa nuclear. It is now on the table na ang energy crisis natin, energy problem natin, ang solusyon po, we go nuclear energy. Kita ninyo po? Kasi siniraan po ng mga militants, ng mga anti-Marcos movements. Ayaw nila sa nuclear. You see? Pero other countries, US, Japan, South Korea, mga kababayan, and European countries, lahat nuclear energy yung ginagamit nila. Tinakot tayong tinakot. You see? Para po, ayaw nilang magtagumpay.
na ang gobyerno po Marcos, kasi pag nagtagumpay yung Marcos po, hindi na sila makakaupo. Siyempre, ang gugustuhin po ng mga tao, Marcos, kasi magaling yung Marcos. Yun din po ngayon, kaya pilit nilang sinisiraan. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan ko, mga Marcos loyalists, itong video natin po, i-viral ninyo. 31 million na mga Marcos supporters. Ang pinapakiusap ko lang naman sa inyo, mag-like, share and subscribe sa ating YouTube channel. Hindi lang sa akin po, pati lahat ng mga sumusuport na mga vloggers sa ating gobyerno, mag-subscribe po kayo at share lang po ninyong share sa mga group page ng mga Marcos. Wala man kayong gastos niyan. Share lang po. Kunting effort lang. Click subscribe, share. I-viral po ninyo para yung paninira po ng mga anti-Marcos hindi po magtagumpay. Kasi tingnan ninyo, nasa gitna tayo ng calamity. Makita ninyo sa social media, lahat paninira. Mga kababa, wala silang pinipiling panahon. Hindi man sila tumutulong. Singi man lang ang panira. Payag kayo po sa ganon, mga Marcos loyalists. Tulungan ninyo po kami na sumusuporta sa gobyerno na maipakita natin, maipakalat natin ang magagandang ginagawa ng ating gobyerno, ang response ng ating presidente sa panahon po ng calamity tulad nitong si Christine. Kaya sabi ng ating Pangulo, we have to revisit it now. Iba na ang kondisyon ngayon. Yan o, sabi ng ating Pangulo. We have to focus specifically on flood control. The flood waters were too much. We have flood control projects but they cannot hold this amount of flood waters. Kasi nga po, sa tindi ng pagbagsak ng ulan, sabi ko nga po, based sa report ng Pag-asa, yung rainfall po, heavy rainfall na nangyari sa Christine, 533 millimeter of rain. Binagsak po in just 24 hours. Ang normal rainfall po, 323 lang po. 323 in 1 month. Imagine that. Kaya lahat na po lahat baha. Kahit saan baha. Hindi na kinaya ng mga ilog natin. Saka yung urbanization, rapid urbanization. Sige, construct kung sa ano-ano na mga establishments. Ang liliit ng mga kanal, ang liliit ng mga ilog na, yung ibang mga ilog na bara, lahat dito dapat i-revisit natin. Tama? Palakihin mga kababayan para may madaanan yung floodwater. At yung kapaligiran natin, dapat magtira tayo ng lupa pa rin. Kasi kung lahat ng simentado, paano na mga kababayan? Wala nang mag-absorb. Hindi na ma-absorb ng lupa yung tubig. Lahat na simentado Tama po? So ito ang i-revisit ng ating Pangulong Bongbong. Sabi dito, the Department of Public Works and Highway Secretary, si Manuel Bunuan, nagsabi, the Bicol River Basin Anya Flood Control Project was updated in July 2024 under the Philippine-Korean Project Facilitation. Yung Bicol River Basin Anya Flood Control Project was already updated only this July 2024. Imagine that, including the feasibility study for the flood control program. By early next year, we'll be doing the digital engineering design. He then added that it will be funded by the Korean Exim Bank, where the civil works will be implemented in late 2025 or 2026. So, ginagawa pa lang, mga kababayan, yung engineering design. Kaya, sa susunod na mga flooding dito, sa Bicol, sa Camsor, sa Albay, isisi naman ninyo sa ating Pangulong Bongbong. Kasi, walaan niyang ginawa. Anong walang nagawa? Na dapat ito ginawa ng mga previous administrations para ngayon napapakinabangan na lang po. Hindi naisip ng mga previous administration ng ganitong study. Lahat kayo tukang-tukang EJK. Ng mga ganitong projects, mga billion peso projects po, it will take years sa implementation, study. Pag-aralan mo na, tapos implementation. Will take years. 3 years pa lang yung ating Pangulo. Naintindihan na ninyo mga DDS na mahina ang ulo. Mga moron. May mga tama sa ulo.
Pakinggan natin yung ating Pangulo. Yan po, courtesy ng Manila Bulletin at RTVM. Magandang umaga po, mga kasama. Good morning po. Dumaan lang po ako para makita na yung mga dala namin na tulong at lahat kayo na kailangan mag-evacuate dahil nakalubog pa yung mga ibang bahay ninyo at na-evacuate para dinagay na ngayon dito sa City Hall. At pinuntahan ko lang para makita ko na maayos naman ang pag-alaga sa inyo. Ngayon, eto nakapila na yung mga iba para mapakatanggap ng cash assistance na ibinibigay ng DSWD. Lalong-lalo na para dun sa mga pwede nang umuwi ay meron kayong gagamitin para sa mga pangangailangan ninyo. Pero yung mga uuwi, para kahit na uuwi ay pag una ninyong dating sa mga bahay ninyo, tutulungan pa rin namin kayo, bibigyan pa rin namin kayo ng mga food pack. Dahil sa pag-uwi ninyo, baka hindi pa kayo magluto, hindi pa nawala yung mga ibang gamit ninyo. So magpapadala pa rin kami ng food pack sa inyo. Kaya mabigat itong nangyari sa inyo at napakalaki ng tubig na dumaan. At ang mahirap kasi, yung baha na galing kami sa Buli, hindi gumagalaw talaga yung tubig eh. Marami dun sa hindi talaga gumagalaw ng tubig kaya gagahakanapan natin sa Milaor po. Ngayon, ngunit para sa ngayon ay asahan ninyo basta't nandito ang pamahalaan, tuloy-tuloy ang aming pagtulong sa inyo. Sabihan nyo lang, andito si Mayor, andito si Secretary Rex, andito yung mga ibang cabinet secretary para marinig mula sa inyo kung ano yung mga pangangailangan ninyo. Sige, basta't asahan ninyo, hindi kayo namin nakakalimutan at lagi namin iniisip kung paano kayong tulungan. Sige po, maraming salamat po. I have here a study of from someone from UP that assessed the effects of the BRBDP. Despite some challenges, mukha namang naging malaking na itulong. Yun lamang, hindi natapos. In 1986, when the government changed, nawala na yung project. So, mga dilawan po ang cause ng problema natin. We have to revisit it now. Hanggang yung mga baliw. Ngayon, with the advent of climate change, yung rainfall ninyo was double Ondoy. From Dilawan to Baliw? Doble ng Ondoy ang umabot dito. Kaya 1 meter nga, hindi ba we talk about several inches of water. Dito 1 meter 1 meter of water was deposited in the region altogether, sa buong region, more or less. So we have to alam ko may studying ginagawa ang Public Works tungkol dito. Yes, Mr. President. Under the Philippine-Korean project facilitation project, yung Bicol River Basin Flood Control Project was already updated only this July, in July 2024. Okay. Now, including the feasibility study for the flood control program, Mr. President. So by early next year, we'll be doing the detailed engineering design of the difference between the original development project for the Bicol River Basin was yun, hindi lang flood control. Flood control was only one aspect. Marami yun, may farm-to-market road, maraming na sinama doon sa malaking project. It was really to support because depressed area, yung mga depressed areas here in Region 5. Now, we have to focus specifically on flood control. The others, marami naman tayong mga plano for the rest of it. But we have to focus now on flood control because flood control, kaya nga, sobra na yung tubig eh. Hindi na talaga kaya. Kahit na, may flood control naman tayo eh. Pero hindi kaya yung ganito kadaming tubig. Yes, yan po ang rason. Kasi never naman, ang daming walang forecast na ganito eh. Tubig na dala yung Christine. This is all new. So we have to come up with also new solutions. O, naintindihan na ninyo, mga moron. Mga DDS vloggers na moron, naintindihan na ninyo. Siyempre hindi.
Dahil mga moron nga kayo. Ang alam lang ng administrasyon ninyo, AGK, tukang-tukang, AGK. So this is a neglect, a product of neglect ng mga decades of neglect ng previous administrations po. Pagkatapos, ituturo ninyo yung ating Pangulong Bongbong na napakasipag at napakatalino. Ang mga ganitong project po will take years para matapos. Una, yung project study. So, kita ninyo, nagsimula nung panahon ni Cory Aquino, tinigil. Parang yung problema natin sa kuryente, nuclear power na sana tayo. Itinigil po yung Bataan Nuclear Power Plant. O ito na tayo ngayon, malang kuryente. Yung Bicol River Basin po, tinigil 1986 nang magbago yung administrasyon. Ang daming projects na magaganda po na tinigil ng Aquino administration. Kasi nga po, ang sabi nila, ang maaalala yung Marcos. You see? So that is very selfish, mga kababayan. So ito po yung Bicol River Basin po. May Bicol River Development Project dito na tinigil mga kababayang ng Cory administration. Ayan po. May project dyan mga kababayan. Kaya sabi dito, Marcos wants to revisit Bicol River Basin Project. Ayan po. Dito siya. Ito siya. Oh. Kaya baha po mga kababayan. At napakatagal mag-subside. Siyempre, nagkaroon tayo ng rapid urbanization. Walang magandang planning na ginawa po sa rapid urbanization yung mga LGUs at yung national government, yung previous administration. Hindi po nila naisip. Lahat kasi politika tukang-tukang at build lang po na hindi pinag-isipan. Kaya ang dapat nga po na magpaliwanag kung ano yung nangyari sa mga flood control projects na napakarami. Yung previous administration kasi 11,340. Ang dapat magpaliwanag po si Mark Villar, yung dating DPWH secretary po ni Digong. Nasaan na yung flood control na sobra pa kadoble ng flood control project ng ating administrasyon? Turo kayo ng turo. Yan po, para magka-ideya po kayo. Bicol River po siya. May project dito, yung UNDP, USAID pala, panahon ng dating Pangulong Ferdinand Idralin Marcos. Yan ang location niya, mga kababayan. Yan o. Mga moron na mga DDS. Konting research naman po. Hindi yung banat lang kayo ng banat. Walang kalaman-laman. Ayan tuloy. Backfire sa inyong lahat yung inyong mga pinagdadaldal. At tingnan ninyo ang ginagawa ng leader ninyo. Sa panahon ng calamity. Busy sa paghanap ng corona. Para sa treat or trick daw nila. Trick or treat sa todo Los Santos sa Halloween. Ayan lang po mga kababayan. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan.
Ito po, Automax Regen Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.